naman ako. Hindi pwede, Ana. Ako na lang. Ikaw ang magbabantay dito eh. Eh, di ba nga partner tayo? Di dapat lagi tayo magkasama. Oo nga, partner nga tayo. Pero kailangan magkahiwalay tayo ngayon. Tigil yan! Tigil yan! Itigil yan! Nasaan ang permit nyo para magsimula na? May permit kami. Hindi pwede to. Chairman, marami kayong malalaking taong makakalaban yan. Si Mayor, mga land developers. Hindi tama to. Sisiraan nyo ang lumang eskwelahan para... Sisiraan nyo ba yan? Para gawin ang tungkol ito? Oh, hindi nga. Sinabi na may permit eh. Yes! Lumalaban pa rin si Chairman. Teka, Nuli. Lumalaban nga na pa rin si Chairman. Pero, paano niyo ito malalabanan? Nagawa kami ng petisyon para matigil ang ginagawa nyo na yan. Petisyon? Hindi ka, Nuli. Sino natin siya? Yung petisyon, Noli, parang isang sulat yan. Nakalagay doon kung ano ang gusto nating mayari. Nakalagay po dito sa ating petisyon na hindi tayo tumututol sa pagpapatayo ng commercial complex. Ang tinututulan po natin ay ang pagsira sa lumang eskwelahan at ng plaza. Tapos, kailangan pirmahan ito ng pinakamaraming tao para malaman kung saan ayon tayo sa nakalagay sa sulat. Sangayon kami, Chairman, pero matutuloy at matutuloy ang pagpapatayo ng commercial complex. Malalakas at ma-impluwensya ang kalaban natin. Mali siya, Noli. Pwedeng ma-pressure ang malalaking tao pag nakikita niyang marami tayo't nagkakaisa. Oo, Ana. Parang doon sa mga nasaksiyan nating kabayanihan. Kailangan mo na magkaisa ang mga tao. Ayaw namin masira ang eskwelahan, Chairman. Pero nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Naku, nakumbinsi na ang mga tao, pero wala naman silang ginagawa. Pagbilan nga po. Dahil pagpilan mo muna, nag-meeting kami rito. Eh, oo naman tayo ng oo. Wala naman tayong ginagawa eh. Akin na ho, Chairman. Salamat ka rin, Wayway. Kung isang pumirma rito. Yan ang nanay ko. Pag tama, kumikilos. Ah, Chairman, pwede po ba kami pumirma? Maaari kayong pumirma kahit sino maaaring pumirma. Lalo-lalo na kayong mga estudyante na eskwelahan. Sige po. Dali. O mga kababayan, pumirma muna ho kayo rito. Naku, ayoko pumirma niyan. Mamaya madamay pa ko. O, kayo ho. Muna bago pumirma. Kayo ho. Tanungin ko muna yung asawa ko. Sige na ho. Pumirma na ho po kayo. Isipin muna natin. Nay, amin na po. O, nakita nyo? Pati ang bata nakikisali na rin. Dapat tayo matatanda rin. Negosyo na nasa isip ng mga kapitalista naman eh. Apo. Ang hirap talagang pagkaisahin ng mga tao, no? Hindi basta sangayin sa'yo, may gagawin na. Lola! Talaga! Mahirap pagkaisahin ang mga tao para sa isang pagkilos. Lola, nandiyan ang nanay ko. Baka nakikita kayo. Hindi. Pag gusto ko magpakita, nakikita ako. Pero pag ayaw ko, hindi nila ako nakikita. Alika rito. Sige, sige. Kung ganon, gusto ninyong mapagkaisa ang mga tao parang mailigtas ang plaza at ang eskwela, hindi ba? Opo. Pero mahirap yun. Katulad yan sa nangyari noon sa EDSA. EDSA? Di po ba kalsada yan doon sa may Metro Manila? Ano pang alam mo? Nagkaroon po ng... Napaalis po si Presidente Marcos. At naging Pangulo po si Cory Aquino. Yun lang? Yun lang ba ang alam ninyo? Hindi ninyo alam kung bakit nagkaroon ng EDSA? Abay, 1986 lang nangyari yon. Nakalimutan na ninyo agad. Wala pa po kami noon, Lola. Hindi pa ho kami pinanganak noong 1986. Oo nga po. Oo nga naman. Pwes, panoorin natin dito ang mga nangyari. Having been elected and proclaimed as President of the Philippines. Ayon sa ating konstitusyon, 8 taon lang pwedeng maging presidente si Ferdinand Marcos. Pero diniklaran niya ang martial law at pinalitan ang ating saligang batas. Philippines under martial law. 20 taon siyang naging pangulo. Sa panunungkulan ni Marcos, walang pwedeng kumontra sa kanya.
Ang resulta, paghihirap ng mga Pilipino. Lola, ano po ang ginawa ng mga tao noon? Ay di marami din tumutol, pero libo-libo din ang pinaghuhuli. At ang karamihan, marami sa kanila, ganito ang nangyari. Pero patuloy pa rin ang mga tao sa pagtutol. Kaya napilitang magtawag si Marcos ng eleksyon. Akala niya, kaya niya uling takutin ang mga tao. Pero ito ang sumalubong sa kanya. Kaya po pala natalo si Marcos. At naging presidente si Cory Aquino. Akala ninyo ganun lang kadali, ha? Para magtagumpay ang pagtutol ng mga tao, kailangan karamihan sa kanila magkakaisa. Kaya, lakbay na! Sige po. Lola, pagkasali ang Astor na yan, ayoko na po. Sige kapag ayaw mo. Sige na! Naglalaho na ako! Naglalaho ako! Nawawala ako! Ay! Ana? Noli! Ana? Nasaan ka na, Ana? Sabi ni Lola pagkakaisa. Tapos nagkahiwalay kami ni Ana. Noli! Sir, tao po yata yung nasa gilid ng kalsada. Aba, tao nga! Itigil mo, Damian! Hernan, tulungan natin! Huwag dami. Magdamay lang tayo. Hernan, ano ka ba naman? Diyos ko. Ina! Naku! Dahan-dahan, dali natin sa ospital! Bilis! Tulungan mo! Bilis! Bilis!
anak? Si Noli po. Nasaan po si Noli, Mrs. Santos? Noli? Sino naman yung Noli niyan, Ana? Eh, kasama ko pong pumunta dito sa Maynila. Nagkahiwalay po kami. Galing ng probinsya. Magpapakasakali sa Maynila. Wes, dumito ka na muna habang nagpapagaling ka at hindi pa nakikita yung Noli na yan. Ay, tama-tama. Meron kaming darating na isang despedida party. Pagkatapos noon, you're already on your own. Despedida party po? Ano po yun? Isang party yon para sa may pupuntahang malayo. Ayaw ko nga sana umalis eh. Pupunta na kami sa Amerika, Ana, at sawang-sawa na kami dito sa Pilipinas. Di ba, Tessie? Oo, Hernan. Oo. Wala nang pag-asang bayan natin ito. Heto nga pala yung gamot na pinabili mo, oh. Ayan. Bumoto ka. Di bang sabi ko sa'yo, huwag kang bumoto? Ha? Dadayain lang kayo ni Marcos at siya pa rin naman nanalo. Papakahirap na naman tayo muli. Paano yan lang naman ang tanging magagawa ko para magbago ang kalagayan natin? Di ba pupunta tayo sa Amerika para mawala ng lahat ng mga problemang ito? Tapos, hindi mo ako sinusunod. Ha? Ayaw ko naman talagang pumunta sa Amerika eh. Pero ano po, Mrs. Santos? Asawa ko siya. At hindi ba dapat ang mag-asawa laging magkasama sa kanilang ginagawa? Parang ako. Ako na lang! Ikaw ang makukulay dito eh. Di ba mga partner tayo? Dapat lagi tayo magkasama. Kanino kayo sa dalawa ko mapupunta? Tinanggap mo ang perang yan para mandaya sa eleksyon? Ginawa ko lang naman po yun para mabawasan ang kahirapan natin eh. Mabawasan ang kahirapan? Bakit sino ba may kagagawa ng kahirapan natin? Yang mga kandidatong nagbibigay sa'yo ng pera para mandaya sa eleksyon. Sa ginawa mong yan, pag nanalo sila, patuloy lang tayo maghihirap. Enteng, anak. Nga naman kahirap ang buhay natin. Ang ikinabubuhay natin galing sa mabuting paraan. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ang alam ko lang ho, para gumana ang buhay natin, kailangan gayahin yung mga kandidatong yan. Kung sila ho nagnanakaw, pati ako magnanakaw na rin ako. Ewan ko. Naniniwala pa rin akong sa mabuting paraan maaayos ang lahat ng kamalihang nangyayari ngayon. Ako, hindi na. Init naman. Halika, bili muna tayong palamig. Bakit natin dito? Bili niya ako ng palamig. The government vote counting center shows President Marcos in the lead. Ano yan yun?
At an independent citizens tally center, Corazon Aquino is ahead. The disparity has fueled the continuing charges of fraud. President Marcos Ang gulo naman yan, Bitoy. Sabi ng Nampren, si Korea nang manguna. Sabi naman ng Comelec, si Marcos ang leading. It appeared to be the most damaging blow yet to the validity of the vote. About 30 computer operators of the government's Commission of Elections walked out of the National Vote Counting Center. Ayan, ano pa ba namang ebidensya ang kailangan? Eh mismo mga computer operator na ang nagsasabing dinadagdagan ng gobyerno ang mga boto ni Marcos. Eh ano kung mapapatunayan na nanday ang gobyerno? Wala rin. Magbabago bang resulta ng eleksyon? Ha? Magbabago bang buhay natin? Excuse me po. Andito na po ang makakatulong sa party. We don't know what to do next. Magandang araw po. We don't know what to do next. Lola? But we just felt that we had to do something and we did it. Hala, servidora pala po kayo ngayon. Bakit nakakahiya ba yun? Marangal na trabaho yun. Sorry po, Lola. Sige na, Kuya Enteng. Sumama ka na naman sa amin, oh. Alam ko namang mali ang ginawa ko eh. Pero ano pa ba magagawa ko? Bakit po laging ganyan ang sinasabi ng mga tao? Na wala na silang magagawa. Mauunawaan lang sana ninyo. Mga magsasaka tayo, Bitoy. Mga magsasaka kami sa probinsya, Noli. Pero may isang general na umaga ng lupain namin. Maraming mga magsasaka na wala ng lupain kaya nagprotesta kami. Yan ang napala namin. Pero kahit napilay na ang aking ama, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Sumasama pa rin siya sa mga rally, pumipirma pa rin siya ng mga petisyon. Basta may pagkakataon na mabago ang buhay namin, sumasama siya. Kaya lang, walang magandang nangyayari. Kaya napag-isip-isipan ko ngayon. Mabuti pa siguro sumama na lang ako sa mga nagpapahirap. Sila gumaganda ang buhay. Grabe pala talaga ang sinapit ng mga tao. Tuloy, nahawa na rin sila maging masama. Maling-mali. Panalo na naman si Marcos. Tapos, hindi ka sasama sa amin, Alex. Hopeless na ang Pilipinas. I'm sorry pa, hindi kami pwedeng sumama sa inyo. Naniniwala ako sa sinasabi ni Kuya. Wala sa Amerika ang solusyon. Wala ng kuya mo, Alex. May bangkay niya ay hindi nating nakita. Sige, kakawatak-watak ng ating pamilya. Bahala kayo! Pasensya na kayo sa asawa ko. Unawaan niyo na lang sana siya. Bakit po ganun? Parang galit na galit po siya sa ating bansa. Sobra kasi ang kaapihang inabot namin. Una, ang panganay ko na tumutol sa martial law ay kinuha ng mga militar.
At mula noon, hindi na namin siya nakitang muli. Ang kuya po ni Kuya Alex? Oo. At matapos noon, ang aming negosyo na kung ilang taon namin pinaghirapang paunlarin, ay basta na lang nila kinuha. Kahit sino pala po, Lola, pinahirapan sa panahon ito. At wala kaming nagawa, Ana. Gusto kong umaksyon, pero ayaw ng asawa ko. Hindi ako makakilos dahil ang gusto ko, kaming dalawa, laging magkasama. Mang Simon, paano na po yan? Si Marcos na naman ang Pangulo. Tama po ba narinig namin? Tuloy ang hirap? Huwag kang mawawala ng pag-asa, Noli. Kapag may pagkakataong mabago ang kalagayang ito, lalahok tayo dyan. Ano po nangyayari, Mang Simon? Let's go. Gera na, Noli! My dear people, Gera na! I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. Giera? If any of you could be around Lola! at Camp Paano na po si Aguinaldo. Noli? And I wish to thank you for acceding to my call for support for our two friends, Mr. Enrile and General Ramos. Umuwalay na ang mga sundalo ni Marcos dahil hindi na nila masiguro ang pangaping inuutos sa kanila ni Marcos. Eh, kung kakalas lahat ang sundalo kay Marcos. Huwag na natin hintayin yun. Tulungan agad natin sila. Ngayon, kakampi na natin yung mga sundalo niya. So that peace could be achieved and that our two friends would be saved very soon. God bless you, and I wish to thank Radio Veritas for informing our people about what is happening around us. Thank you. God bless you. Para saan ang mga sandwiches na ito? Hindi pa kasi kumakain yung mga nasa Campo Aguinaldo at Campo Crame. Tutulungan mo ang mga sundalong yon. Sila nakasama rin ni Marcos na dating nang-api rin sa atin. Humiwalay na sila kay Marcos. At tumampi na sila sa atin at sa mga katulad nating pinapahirapan. Hindi pwede. Walang aalis. Paano? Wala na naman tayong gagawin? Gusto mo bang mapahamak ka? Pag nilusob ni Marcos ang mga yon, ubos silang lahat. Pati ikaw. Mabuti pa eh. Tapusin niyo na ang pag-iimpake. Lisa natin. Hindi ka ba talaga sasama, Simon? Ewan ko, Marta. Dati, lagi akong sumasama sa mga pagkilos na pwedeng magpabago sa ating bayan. Pero nagdadalawang isip ako ngayon. Dahil yung mga sundalong susuportahan natin doon, nasa ding dahilan ng ating kahirapan. At nito, kaya hindi siguro ako maaaring sumama sa inyo hanggat nandoon yung mga sundalong yun. Sige na. Huwag nyo na akong gawing dahilan para hindi kayo makasama. Sige na, lumakad na kayo.
yan, iwan mo ang gamit ko. Anong drama ito, Tessie? Lalong natin kailangan umalis ngayon dahil talagang nagkakagulo ng Pilipinas. Pero lalo tayong kailangan dito sa Pilipinas, Hernan. Kalokohan! Wala nang pag-aasang bayang ito. Walang pag-asa kung hindi tayo kikilos. Inuutusan kita, Tessie. Huwag kang pumunta sa EDSA. Inuutusan mo na naman ako para walang gawin. Wala na naman tayong gagawin nang agawin ang ating negosyo. At noong hulihin ang ating anak at nawala siya, gusto kong lumaban. Pero ano, ang gusto mo tumahimik na lang. At sinunod kita. Dahil asawa kita. Dahil ang gusto ko, laging pareho tayo. Laging magkasama. Kung pupunta ka sa EDSA, hindi mo ako makakasama. Pag kailangan gawin, dapat gawin kahit mag-isa. Kung kailangan gawin, dapat gawin. Kahit mag-isa. Madudurog lang kayo sa EDSA. Sige, magpakamatay kayo lahat. Mas nanaisin kong mamatay, Hernan, nang may ginagawa ako. Tayo na, anak. Sandali lang po. Paano po si Mr. Santos? Sana maisip niya na dapat na ngang may gawin ng isang Pilipino para sa kanyang bayan. Tayo na! Is that because the armed forces of the Philippines has ceased to be the real armed forces of the Philippines, which is supposed to be the defender of public safety and enforcer of the law. Mang Simon! I believe that the mandate of the people does not belong to the present regime. And I know it for a fact that there had been some anomalies committed during the election. And I searched my conscience and I felt that I could not serve a government that is not expressive of the sovereign will. Di po ba yun yung mga sundalong dating ninakaway? We have not had any contact with Eddie, ang ibig po ninyo sabihin, pwede na po kayong magkatulungan. Tayo sa EDSA! Mga kasama sa EDSA! Tayo na sa EDSA! Labas kayo ng bahay sa EDSA! Labas kayo ng bahay sa EDSA tayo! Dali nyo, para dito yan! Dito, dito! Ang utos sa atin, harangan ang dang ito! Papuntang EDSA! Walang pwedeng tuwan! Ang magpumilit, eto! O eto! Kanina pa po kami rito, pero ayaw nila kami palagpasin. Marta, katulad ng dati. Kapit bisig mga kasama. Hanggang dyan na lang kayo! Tumigil kayo! Para sa lahat ng mga Pilipino ang ipinunta namin dito. Iisang pamilya tayong mga Pilipino. Pilipino rin kayo mga kapatid. Sa EDSA mga kasama! Tumigil kayo! Tigil!
Sir, wag na ho. Hayaan na ho natin sila. Tama naman po ang sinasabi nila eh. Pabayaan na ho natin sila. Sa EDSA, mga kasama! Hey, hindi ka na. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Bakit naman ninyo pinagtatanggol pa ang pamahalang umaapi sa taong bayan? Ang taong bayan naman ang ipagtanggol ninyo! Tama yun! Tayo magkaisa na! Nakita na ninyo, pag nagkaisa ang taong bayan, kahit tangke napapatigil, kahit pinakamalakas na tao dito ay napapalayas. Lahat po sila ay naging bayani sa araw na iyon. Aba, hindi lang sila. Kahit kayo, kahit ibang tao dyan,
kahit may problema sa kanilang sarili, sa bayan, sa pamilya nila, yan nakayanan nilang makiisa para lumaban. Tulad ko po. Pwede ko po pala makakampi ang dati ko nakakaaway. Si Gastor. At may magagawa rin po ako kahit wala si partner Noli. Kaya ang EDSA ay tayong lahat. Ang EDSA ay patunay na kahit ngayon, kaya nating makiisa para sa ating bayan. Ha? Oo nga po. Noli! Ana! Sino bang kausap niyo dyan? Sino? Si Chairman! Kahit mag-isa raw siya, hindi niya papayagang masira ang eskwelahan. Pupunta siya doon. Tara po! Pipigilan niya masira ang eskwelahan! Dalian niyo! Umalis kayo dyan, Chairman! Masasaktan lang kayo! Masaktan na kung masaktan! Hindi ko kayo papayagan! Hindi nyo ba nakikita? Hindi lamang mga gusali nyo sisirain! Ang kasaysayan ng bayan ito ang hawa sa akin! Dito lang kayo, masasaktan kayo. Sige na po. Kailangan po nila ako doon. Nay, sabi po niyo, dapat aksyonan lang yung pinaniniwalaan. Tara na, Fit.